Let's give God the best clap of praise. Lord, you are worthy, you are holy. Karapat dapat ka, Panginoon, papurihan, palakpakan, awitan, O God. And Lord, right now, Panginoon, we declare, Panginoon, your victory upon this place, upon our lives. And Lord, we are here, Panginoon. We are very excited to hear your voice. Lord, let your will be done, Panginoon, ngayon pong hapong ito. At kayo po ang mag-glorify. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Praise God. Kamusta po kayong lahat? Praise God. Ayan. Thank you, Lord. Magandang hapon po sa lahat. At magandang araw din po sa lahat ng nanonood sa online. Yan. Kamusta po kayo? Nilalamig na ba? Thank you, Lord. Minsan pa palakpakan po natin si Lord. Yung pong the best para kay Lord. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabihin po natin ang ating pong JA1 culture, sabay-sabay po nating sabihin, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am partnership with Christ, and I am not extreme. Praise God. Sabihin naman po natin ating Luke 4:18 and 19. 1 to 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. Praise God. Praise God. Ayan. Bago po ang lahat, gusto ko pong i-welcome ang ating pong kapatid na si Brother Jimel. Brother Jimel, yan. Makikitayo po. Welcome po. Siya po ay in-invite ni Brother Marvin na kanyang pinsan. Ayan. Kakarating lamang po niya galing Pilipinas last Tuesday. At sabi po niya sa akin, nag-a-adjust pa raw siya. Para lang din naman daw kasing lamig ng sa Pilipinas lang. Kaya... Welcome po, Brother Jimel. Ayan. Praise God. Sila po ay taga Pampanga. Ayan, taga Pampanga. Thank you, Lord. Ayan. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church of Edmonton. At ang pangalan ko po ay Pastor Ernest. Head pastor po of this church by God's grace. And sino pong excited this afternoon sa tatanggapin niya na word from the Lord? Amen. 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 Last week po, recap lang. Last week po ang pinag-usapan natin is keys. Keys to have answered prayer. At pinag-usapan po natin ay tatlo. Yung mga susi, sabihin natin susi. Kapag ka may susi, ibig sabihin may pintuan. At kapag ka may susi, ibig sabihin yung pintuan ay sarado. Ano po? Pwede pa lang mabuksan yung pintuan. At ito po ay biblical po lahat. Una pong ating pinag-aralan last week is para magkaroon ng answered prayer, you should have a true relationship with God. Ayan. Ito po yung tatlong pinag-usapan natin last week. You must have a true relationship with God if you want an answered prayer. Sino po dito gusto niya masagot ang kanyang panalangin? Every one of us. Alam niyo po, December na. Excited ba kayo? December na. Parang ayaw nyo Alam nyo ba, December ang pinaka gusto ng karamihan. December ang pinaka gusto na buwan. Bakit? Pasko eh. Ano po? Pasko. At yung iba maraming natatanggap. At yung iba maraming naibibigay. Sino po dito handang magbigay? Amen? Sino po dito mas gusto niya magbigay kaysa tumanggap? Kasi sabi sa Bible, di ba? It's better to give than to receive. Ano po? So if we want na before this year ends ay masagot ang ating mga prayers, gusto ba natin masagot ang ating prayers before this year ends?
Ito po yung mga keys. Number 1, have a true relationship with God. Number 2, forgive anyone you are holding a grudge against. Kung meron kang kinagagalitan, sabi po sa Bible, kung ikaw ay may kinagagalitan, patawarin mo muna. Dahil kung di ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. So yung palang galit ay nagiging hadlang para hindi marinig ng Panginoon ang ating mga prayers. Kaya napakahalaga pala na bago manalangin, bago humingi kay God, walang galit. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako galit sa iyo. Yan. Sabi mo sa kabila, pinatawad na kita. Okay, number 3. Yung pong number 3 na pinag-aralan natin last week, believe and do not doubt God's power. Huwag mong pagdududahan ang kayang gawin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon po natin, ang Diyos po natin ay buhay. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya kapag ka mananalangin ka, huwag mong pagdududahan. Ito kaya sasagutin ng Panginoon o hindi. Ano po, nanalangin na lang din tayo, maniwala na tayo na sasagutin ni Lord. Amen? Matatapos na ang taon, kapag ka may hinihiling ka, Lord, before this year ends, Panginoon, nagpe-pray kami mag-asawa, magkaroon kami ng anak. Huwag mong pagdudahan. Yes, Pastor, ang pinagpe-pray ko na, iba't iba kasi mga prayers natin. Pastor, ang pinagpe-pray ko, papers, maging PR na. Meron po tayong kapatiran na nagkaroon ng answered prayer. Siya po ay nasa Humboldt na. Nag-text sa akin, nag-chat, Pastor, papunta na ako ng Humboldt. Doon ako nakakuha ng papers. At biyaya ng Panginoon, di natin alam, by God's grace, siya ay maging PR doon. Dahil, kakatuwa. Dahil I do believe, hindi pa tapos si Lord. December pa eh. Hindi pa tapos ang Panginoon, December pa. Amen? Ngayon po, meron po tayong 4 pa na keys. Ayan, 4 pang susi para sa ating answered prayer. Handa na ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Ayan. Number 4. Number 4, keys to have answered prayer, remove the spirit of familiarity. Remove the spirit of familiarity. Ano ba pag sinabing familiarity? Yung familiar ka na, yung bang hindi ka na nag-expect. Dahil familiar na dahil every Sunday, nandito naman tayo, hindi ka na nag-expect ng bagong bagay sa Panginoon. Alam niyo po, every Sunday, ito po ang bibigay ko po sa inyo ng tip. Bibigyan ko po kayo ng tips. Every Sunday, bago ka pumunta rito sa simbahan, manalangin ka na sa bahay. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nag-e-expect ako ng bagong bagay na marireceive ko. Lord, nag-e-expect ako, Panginoon, na matinding bagay ng miracle na marireceive ko. After that service, na-receive ko na. Kasi hindi po tayo pumupunta sa isang lugar para sa wala lang. Hindi po tayo nandito para sa entertainment lang. Hindi po ako entertainer dito. Hindi po ako entertainer dito. So tayo po ay nandito para sa Panginoon at may matanggap tayo from God. Amen? At aalisin po natin yung spirit of familiarity. Nakalagay po sa Matthew 13:53. Pakita po natin. Matthew 13:53. Yan. Sabi po dito, when Jesus finished telling these parables, so si Jesus po ay nagkwento ng mga parables, iba't ibang parables. After that, he left that place and went back his hometown. Pumunta si Jesus pabalik sa kanyang hometown. He taught in the synagogue, and those who heard him were amazed. Nagturo siya sa synagogue at na-amaze ang mga tao doon sa synagogue. Where did he get such wisdom? Sabi ng mga tao, bakit ang talino ni Jesus? Bakit ang galing niya magsalita? Hindi naman yan ganyan dati magsalita eh. At sabi po dito, they asked, and what about his miracles? Isn't he the carpenter's son? Di ba yan yung anak ng karpintero? Kasi po si Jesus is anak ng karpintero. Kapag ka gano'n ang iniisip ng ibang tao, yung bang ang Panginoon ay nagturo sa synagogue, na mangha ang iba, pero ang iba nagduda. Yung iba nagdududa, di ba anak lang yan ng karpintero? Di ba anak lang yan ng nagtitinda sa palengke? Di ba ito yung may ginawang
kasalanan noon. Ang tingin ng tao kay Jesus is something na normal na tao. Ang tingin ng ibang tao kay Jesus doon sa synagogue, walang believe sa kanya. Ano po? Walang believe sa kanya. Sabi dito, they ask, what about his miracles? Isn't he the carpenter's son? Verse 55. Isn't Mary his mother? Di ba ang nanay niya si Mary? Mga normal lang tao yan eh. Alam niyo po, darating ang time, kayo pong lahat gagamitin ng Panginoon. Kayo po, ang iba po sa inyo, pupunta ng Pilipinas. Sino pong uuwi ng Pilipinas? Ngayong December. Alam niyo po, pag uwi niyo ng Pilipinas, hindi kayo nandun para mag-vacation. Nandun po kayo para mag-mission. Amen? Dadaling kayo sa Pilipinas kasi gagamitin din kayo ng Panginoon doon. Ano po? Darating kayo sa Pilipinas para ma-share nyo din yung mga loved ones nyo doon. Para yung mga mapupuntahan ninyo na Boracay, kung saan man kayo pupunta, yung mga waiter doon, nasa-share nyo ng word. Kaya kahit nasaan kayo, walang vacation talaga. Actually, ang pagiging Christian, wala talagang vacation. Can I hear an amen? Walang vacation. Why? Kasi nga lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Malapit na dumating si Jesus. Ang pinag-uusapan po right now natin dito, hindi lang ang ginawa ni Jesus, kundi ang pagbabalik niyang muli. At doon tayo excited. Pagbalik ni Jesus, kukunin niya tayo. At pupunta tayo lahat sa langit. Papayag ba kayo yung mga kamag-anak ninyo, hindi nyo nasyaran, hindi makakarating ng langit? Papayag ba kayo? No. Hindi ako papayag. Papayag ba kayo yung mga anak ninyo, hindi makarating ng langit? Papayag ba kayo? Parang tahimik ka. Parang nagdadalawang isip kayo. Hindi ako papayag. Ano po? Tayo pong lahat, nandito po tayo, gagamitin tayo ng Diyos. Pero, kapag ka sinabi sa ni Lord, sharean mo ng gospel, i-share mo si Jesus, huwag kang magdududa sa sinabi ng Panginoon, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. It doesn't matter kung, kasi pag minsan iniisip ng iba, kailangan iiyak yung tao para makita ko na na-touch. No. Hindi, kahit hindi man yan umiyak man yan or hindi, kumikilos ang Panginoon. Amen? Amen? Kaya kahit nasaan tayo, excited ako eh. Excited ako eh, gagamitin tayo lahat ni Lord. Lahat ng gusto magpagamit kay Lord, pumalakpak. Woo! Yes. Sabi niyo yan, ha? At ano nangyari kay Jesus? Nag-share siya, nagpakita siya ng miracle, pero meron pa rin mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. Ano nangyari? Verse 57. Punta tayo sa verse 57. And so, they rejected Him. Ano po? Itong mga taong ito, nireject si Jesus. Jesus said to them, a prophet is respected everywhere except his hometown and by his own family. Verse 58. Ito po yung pinakamatindi. Verse 58. Because they did not have faith. Anong nangyari? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Alam niyo po yung familiarity, ganyan po ang nangyayari. Kapag ka hindi ka naniniwala, kapag ka hindi ka nag-expect sa Panginoon, ayan po ang mangyayari. Kasi hindi ka nananampalataya. Kapag ka hindi ka na nag-expect kay Lord, familiar na sa'yo, panibagong araw na lang din naman. No. Every day, expect. Sabi mo, expect. How to overcome spirit of familiarity? Pakita natin. Paano natin ma-overcome? 3 M po ang kailangan natin para ma-overcome ang spirit of familiarity. Number 1 is maniwala, mag-expect, at mag-declare ng may magandang gagawin ang Diyos sa bawat araw. Amen? Pansinin po natin, every day, paggising mo pa lang, anong unang dinedeclare mo? Thank you, Lord. Praise God. Wow. Ano po, hindi na tayo yung katulad nung dati, paggising pa lamang, panibagong araw, ang lamig naman. Nakakatamad magtrabaho. Hindi na po tayo ganun mag-declare. Pagkagising mo pa lamang ng umaga, sabi mo, Lord, salamat, nakatulog ako. Kahit pa paano, kahit 4 na oras, nakatulog ako. Lord, salamat, Panginoon, may trabaho ako. Amen. Paggising mo pa lamang sa umaga, nagde-declare ka na, Lord, naniniwala ko may maganda kang gagawin ngayong araw na to.
Lord, naniniwala ko magiging pagpapala ko sa iba. Amen? Paggising mo pa lang, kaya kung ayaw mo ng spirit of familiarity every day, there is a choice. Gusto mo ba maging familiar na lang? Lord, well, it's another day. Alam niyo ba kung gaano tayo pinagpala? Gaano tayo pinagpala ng Panginoon? Meron tayong panibagong araw. Yung iba hindi na nagising. Right? Pero ikaw, nandito ka ngayon. So that means meron pang plano ang Diyos sa iyo. Meron pang matindi at magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa nandito. Maging sa mga nasa online. Amen? Sanayin na mag-declare ng mga pagpapala sa simula pa lamang ng araw. Magdeklara ka na, especially God's Word. Ito po ang isa sa mga verse na paborito kong dinideclare. Ephesians 3:20. Ephesians 3:20, pakita natin, sabay-sabay nating ideklara. God can do anything far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. Amen? Kaya ng Diyos gawin lahat ng bagay. Walang mahirap sa Panginoon ko. Amen? Kaya gigising ka, wow, Lord, panibagong araw, ipapakita mo na naman ang iyong matinding kapangyarihan sa akin. Amen? Amen? Matthew 6 verse 9, Jesus said, pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And verse 11, give us this day our daily bread. Ito pong sinasabi ni Jesus is about every day lumapit tayo kay God, every day lumapit tayo kay Father God with having an expectant heart. Magkakaroon ka ng puso, Lord, I am expecting something new today. Lord, I am expecting, Panginoon, this day, you will give me a daily bread. Amen? Hindi naman sinabi ni Jesus na, give us this day our full month bread. Bakit hindi full month bread? Pwede naman sabihin ni Jesus na full month na bread. Panginoon, pwede bang ibigay mo na yung buong buwan na pagkain namin? No. Ang sinasabi po dito ni Jesus is every day gusto niya magdedepende ka sa Kanya. Amen? Ang gusto ni Jesus, lalapit ka kay Father God, nag-e-expect ka na may gagawin siyang matinding bagay sa buhay mo today. Kasi yung kahapon, tapos na yun. Yung bukas pa yun. Yung ngayon, enjoyin mo. Paano mo ma-enjoy? Hindi ka nag-e-expect. Right? Kaya kung gusto mo ma-enjoy yung araw mo, mag-expect ka ng matinding bagay na may gagawin ang Diyos sa buhay mo today. Bukas, panibagong araw na uli. Ano po, panibagong araw, mag-expect ka na, Lord, yung biyaya mo kahapon, salamat. Pero Lord, ngayong araw nito, may mas matindi kang biyayang mararanasan ko. Kasi yung pagsama ni Lord, pa-level up yan. Amen? Alam niyo po, magiging 2025 na. Alam niyo po, meron po kasing prophetic yung taon eh. Hindi ako naniniwala, yung buhay natin noong 2000, ganun din noong 2022. Can I hear an amen? Yung buhay mo noong 2000, ibang-iba na noong 2002. At ibang-iba na noong 2003. Alam niyo po, magto-2005 na. So, pa-level up na yung buhay mo. Can I hear an amen? Ba't parang di kayo naniniwala? Naniniwala ba kayo doon? Amen? At alam niyo po, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung ano sinimulan niya, tatapusin niya. Amen. Palakpakan mo si Lord. Number 5. Keys to have answered prayer. Have the right motive. Have the right motive. Kapag ikaw ay mananalangin, you must have a right motive. Ano po? Para masagot ni Lord ang iyong prayers, hindi lang dapat, ano yung number 4? Ano yung number 4? Hindi lang dapat i-remove ang spirit of familiarity, kundi you must have a right motive. James 4 verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ooh.
Yung pala yun, ano? Kaya meron mga prayers pala na hindi talaga nasasagot because iba ang motive. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Anong motibo ng mga taong yan? That you may spend what you get on your pleasures. When praying, it is very important to reevaluate our motives. Kapag ka may hihingin ka sa Panginoon, i-re-evaluate mo, ito ba ay para lang sa aking sarili? Para lang ba ito sa aking, para maging sakim ako? Kaya ko ba hinihingi ito isang bagay nito para lang sa aking sarili? Kasi sinabi po dyan, ikaw pagpapalain ni Lord, pero hindi lang para sa iyo. Sasagutin ni Lord ang prayers mo, pero hindi lang para sa iyo. Magiging daluyan ka ng pagpapala. Amen? Ang illustration po doon, Lord, pinagpe-pray ko, magkaroon ako ng magandang sasakyan. Para naman ako hindi mukhang kaawa-awa. Sa tingin niyo, sasagutin tayo ni Lord? Wrong motive na agad. Para lang may maipagmalaki laang. No, hindi tayo sasagutin ni Lord. Ano po, siyempre kung ang prayer mo, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan para mas marami ako ma-reach out para sa iyo. Para pagdating ng linggo, kailangan nila ng service, nandito ako. Sa tingin niyo, sasagutin ni Lord? Amen. Tama ang motive eh. Lord, I'm praying, Panginoon, na yung bahay namin, gamitin mo. Lord, humihingi ako ng... Sino po ditong humihingi ng bahay kay Lord? Humihingi po ng bahay. Amen. Sino po dito ang nananalangin, Lord, bigyan niyo po kami ng bahay para magkaroon ng life group doon sa aming tahanan. Amen? Marami tayong ma-life group doon, marami tayong ma-reach out para sa Panginoon. Amen? Panigurado ko, sasagutin niya ni Lord. Amen? Paano ba magkaroon ng tamang motive kapag nagpe-pray? Ito po, paano magkaroon ng tamang motive? Turuan niyo po kami, Pastor. Okay. Letter A, in everything, always acknowledge God. If you want to have a right motive when you are praying, in everything, in every prayer, always acknowledge God. Sabihin natin, acknowledge. I-acknowledge mo lagi ang Panginoon. Proverbs 3 verse 5, it says here, trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding. In all your ways, ano daw? Acknowledge Him, and He will make your path straight. I-acknowledge mo si Lord. Ano ba pag sinabing i-acknowledge? In all your ways, isama mo ang Diyos sa plano mo. Sa mga hinihingi mo, in all your ways, isama mo si Lord. Sabi mo, isama mo si Lord. Sa lahat ng hinihiling mo, isama mo ang Panginoon. I-include mo ang Diyos sa pangarap mo. For sure, He will guide you in the straight path. For sure, sasamahan ka ng Panginoon dahil ini-include mo siya. So hindi ka humihingi para lang sa iyong sarili, humihingi ka para sa glory ng Panginoon. Yun po yung number 2. For you to ask to have a right motive, ask everything for the glory of God. Dapat sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Gusto mo ba talaga magkaroon ng kasagutan agad ang prayers mo? Ito ang gawin mo. Kapag hihingi ka, laging para sa kapurihan ni Lord. Lord, hinihingi ko itong bagay na ito para sa kapurihan mo. 1 Corinthians 10:31, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do everything for the glory of God. Do everything. In every prayer, sana si Lord ang nag-glorify. Let's assess ourselves right now. Tingnan natin, si Lord ba nag-glorify sa ating mga prayers? Or it is just like for our own benefit only? Amen? Hayaan ang Diyos ang mag-glorify sa mga bagay na pinagpe-pray mo. Basahin po natin sabay-sabay yung next slide. Kapag para sa Diyos, kapag para sa kapurihan ng Diyos ang inihingi, paniguradong yes and amen ang sagot ng Diyos. Amen? Kapag para sa kapurihan ni Lord, panigurado ako. Lord, yung ibas dito nahingi ng ganito, Lord, pahabain mo pa ang buhay namin para mas marami pa kaming ma-share na word. Lord, pahabain mo pa ang buhay namin, Panginoon.
Sino po dito gusto pang humaba ang buhay niya? Lahat po tayo dito, I do believe, papahabain pa ng Diyos, hindi lang para magtrabaho, kundi para gamitin ng Panginoon. Amen? Excited ba kayo doon? Pahabain ang buhay natin? Lord, pagpalain niyo pa kami para mas marami kaming mapagpala at mailapit sa inyo. Sino dito handang-handa na maging blessed na blessed? Amen? Sabi mo, akin yun. Sabi mo, ako yun. Amen. Amen. Alam niyo po, si Brother Bert at si Sister Jean, noon nakausap ko. Sabi nila, Pastor, kami nag-pray about sa aming bahay. At yung prayers nila, sabi nila sa Lord, Lord, yung bahay namin, gagamitin namin para sa iyo. At sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon sila ng bahay, sa biyaya ni Lord. At alam niyo po, ginagamit ng mga kabataan yung kanilang tahanan. Doon po sila nagsa-service, doon sila nagla-life group. And by God's grace, ay talagang si Lord ang kumilos. At sabi ko, tuwan-tuwa ako sa buhay po ng mag-asawang ito. Why? Ang hiningi nila para sa kapurihan ni Lord. Kaya ang bilis ng sagot. Sino dito gustong mabilis sagutin siya ni Lord? Yung pala ang sekreto. Kung gusto mong mabilis kang sagutin ng Panginoon, dapat sa kapurihan niya ang inihingi mo. Can I hear an amen? Amen. So, sino dito ang handa ng itama ang motibo ng puso niya? Amen. Amen. Number 6. Okay. Yung number 4 ay, ano yung number 4? Remove spirit of familiarity. Number 5. Ito po number 6. Confess your sins to God. Confess your sins to God. Keys to have answered prayer. If you really want to have an answered prayer, confess your sins to God. Isaiah 59 verse 1. Sabi po dito, listen. Sabi natin listen. Makinig po kayo. Listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor his ear too deaf to hear you call. Verse 2, it is your sins that have cut you off from God. It is your sins that cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Yung palang kasalanan, ang nagiging hadlang para hindi tayo marinig ng Panginoon. Kasi po, sabi dito sa verse 2, it's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen. Anong gagawin namin, Pastor? May mga kasalanan nga kami. Ano po? Sino po dito hindi nagkakasala? Lahat naman tayo nagkakasala. Anong gagawin natin? 1 John 1 verse 9. Punta tayo dito sa verse na to. Basahin natin. 1, 2, 3, go. But He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all. Yung pala yun. Para pala yung kasalanan natin ay patawarin, kailangan itong i-confess. Kailangan pala sabihin natin, Lord, patawarin mo ako. Kaya kapag ka lalapit sa Panginoon, hihingi ng tawad. Lord, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong pagkakamali. Dahil po pwedeng yung kasalanan ang maging hadlang at talagang nagiging hadlang para hindi marinig ng Panginoon ang ating prayers. Kaya hindi maririnig dahil may hadlang at kailangan maalis yung hadlang, yung kasalanan. When we are praying, it is important to confess our sins to God first at humingi ng tawad. Kaya kanina, di ba, nung nag-opening prayer tayo, sinabi ni Sister Bell, patawarin niyo po kami. Lord, patawad po. Ano po, napakahalaga po nun. Confess your sins. Unconfessed sins weigh us down. Yung pong unconfessed sins, nakakapagpabigat yun ng puso. Bawat isa po sa atin, I tell you, if you really want your prayers to be answered, sabihin mo na kay Lord at hingi mo na ng tawad yung mga kasalanan na nagagawa mo. Dahil wala namang natatago sa Kanya, lahat na may alam niya. Alam niya lahat. Hindi ka makakapagtago sa Panginoon, alam niya lahat. Kaya kung ako sa iyo, sasabihin ko na lang, Lord, alam mo yung nagagawa ko. At Lord, humingi ako ng tawad sa iyo dahil nagagawa ko yon. At humihingi ako ng biyaya na hindi na muli itong magawa. Amen?
confession is not just saying, I'm sorry. Ano po yung confession? Confession is not just saying, I'm sorry. So that you can go back and do the same thing again. But rather, confession means, God, I'm choosing to turn away. Lord, ayoko na nito. Yung pong confession, sinasabi mo na, Lord, nagdidesisyon ako, Panginoon, sa biyaya mo, tulungan mo ako. Ayoko nang gawin itong mga bagay na hindi mo kalooban. Sino dito mahal si Lord? Di ba kapag mahal mo, ayaw mo masaktan? Kaya kapag darating uli yung time na masasaktan mo siya or masaktan mo siya, humingi ka agad ng tawad. Amen? Amen? Kaya kapag nakagawa ng mali, Lord, sorry po. Lord, patawarin mo po ako nagawa ko yun. Ayoko kitang masaktan. Amen? We called it repentance. At sabi po sa Hebrews 9 verse 4, for all who trust in Christ, we are washed in His blood, fully cleansed from sins, so that we may serve Him. Sa lahat po na nagtitiwala sa Panginoon, tayo po ay nilinis ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya kung hihingi ka ng tawad, nilinis ka na ng dugo ni Jesus. Amen. Palakpakan mo si Lord. Nilinis ka na. Kapag humingi ka ng tawad, Lord, patawarin mo ako. Alam mo, hindi na ang tingin sa'yo ni Father God is marumi. Ang tingin na sa'yo, malinis. Ang tingin na sa'yo, karapat-dapat. Ang tingin na sa'yo, righteous. Ang tingin na sa'yo, anak. Ang tingin na sa'yo, maganda. Amen? Amen? Yan po ang nangyayari kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Can I hear an amen? And lastly, number 7. Bilis ah. After this po, ubot na pa ako ng Sherwood Park. Kaya, dira-diretso, amen? Okay, keys to have answered prayer. Excited ba kayo? Treat your spouse with respect and understanding. Para sa mag-asawa. If you want your prayers to be answered, treat your spouse with respect and understanding. Itrato mo ang iyong asawa na may respeto at intindihin mo siya. 1 Peter 3 verse 7, in the same way, you husband must give honor to your wives. Treat your wife with respect and understanding as you live together, sabi dyan. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Ano nakalagay? Treat her as you should, so your prayers will not be, ayun, natumbok. Ano po? Kaya pala, pag minsan, hindi nasasagot ng Panginoon ang prayers, kasi nga, ay lagi magkaaway ang mag-asawa. Nung po kami kinasal nung aking asawa, sinabi po nung nagkakasal na pastor po namin, sabi po mismo sa akin, alam mo, Ernest, nasa relasyon ninyo nakasalalay kung sasagutin ni Lord ang prayers nyo or hindi. Sabi ko, bakit? Tapos binanggit niya tong verse na to. Treat your partner, ano po, as you should, so your prayers will not be hindered. Kung gusto ninyong masagot ng Panginoon ang inyong prayers, kung meron mang something na naggusot sa mag-asawa, ayusin nyo na. Kung meron mang hinanakit ang bawat isa, patawarin nyo na. Gusto nyo ng answered prayer? Patawarin nyo na. Sabi mo sa asawa mo, I love you. Amen? Love you. Kaya hindi nasasagot ang prayers. Kaya pala, your spouse is not your enemy, but a precious gift from God. Treat them accordingly. Yung pong inyong asawa, sino po dito, nandito ang asawa? Taas po ang kamay. Kahit wala. Sino po dito may asawa? Taas ang kamay. Ayan. Sa mga may asawa, your spouse is not your enemy. Hindi kayo magkalaban. Partner nga kayo eh. Actually, pinag-isa nga kayong dalawa eh. Amen? Pinag-isa kayong dalawa. Mga mag-asawa,
stop talking negatively to your husband or to your wife. Stop talking negatively. Kapag ka natetempt kang magkwento sa iba ng negative about sa iyong asawa, alam mo, itigil mo na. Why? Hindi mo pinapahiya yung asawa mo, pinapahiya mo sarili mo. Kasi iisa kayo eh. Kung ano sinasabi mo, hindi ikaw din yun. Kung sinisiraan mo ang asawa mo, sinisiraan mo sarili mo. Kaya kapag kami magsasabing negative sa asawa mo, huwag kang papayag. Ipagtatanggol mo. Kasi iisa kayo. Can I hear an amen? So your spouse is not your enemy. Paano yung pastor? Di kami magkasundo. Pray for your spouse. Panalangin mo. Hindi pa tapos si Lord. Maaaring ngayon, nasa process pa lang. Pero ipanalangin mo. Kasi yung asawa mo ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Para sa mga asawang babae, Ephesians 5:22. Yan. Maaaring ang mga lalaki lang. Ephesians 5:22. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Ano po? As you do to the Lord. So mga asawang babae, submit yourselves, saan daw? To your husband. Ay paano yung pastor? Mas maalam ako. Ano sinabi ni Lord? Mag-submit. Alam niyo po, pagka sumunod kayo sa Panginoon, kapag sumunod tayo sa sinasabi sa Bible, doon natin nararanasan ang totoong blessing. Mas lalong madaling maranasan ang blessing. Pastor, bakit gayon? Parang may nagtanong nga sabi, Pastor, gusto ng asawa ko, siya daw ang maghahawak ng pera. Yan. Alam niyo po, may nagtanong ng ganyan, sino ba talaga dapat ang maghahawak ng pera sa mag-asawa? Tanong ko po sa inyo, sino po dapat? Babae daw. Yan. Sa mga lalaki, papayag ba? Hindi. Ano? May nagtanong po ng ganyan. Sino nga po ba talaga? Alam niyo po, it doesn't matter kung sino maghahawak. Pero ang pinakamaganda, ang maghahawak, yung maalam. Ano po? Yung maalam ang maghahawak. Hindi po pwede hindi porket lalaki, ay lalaki na. Paano kung yung lalaki hindi marunong humawak, di ubos ang pira? Right? Kung babae, hindi marunong humawak, di ubos din. So dapat yung mas maalam. Kaya sa amin po mag-asawa, ang naghahawak, si baby. Hindi. Hindi po, ang aking asawa naghahawak. Or else, add to cart na to. Amen? Wives, submit yourselves to your own husband. If you want to receive a blessing, huwag niyo pong andarin ang inyong asawa. Huwag niyo pong andarin. Wala doon ang pagpapala ni Lord. Mga asawang babae, ipag-pray niyo po ang inyong mga asawang lalaki. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa malalayo. Alam ko po yung mga nagtatrabaho sa mga malalayo, tapos pagbalik sa bahay, yung pagod na pagod. Yun, may sabi ko, amen daw. Pagod na pagod ho yung mga yan. Ang kailangan po niya, mga encouraging words. Sabihin ninyo, nakakain ka na ba? Pag-ain ninyo. Why? Pinapakita ninyo na kayo nagsasubmit sa inyong asawa. Kapag ka nagsasubmit ka sa iyong asawa, nagsasubmit ka kay Lord. Amen? Dahil sinabi yan ng Panginoon, hindi ka lang basta nagsasubmit sa iyong asawa, kundi nagsasubmit ka sa iyong asawa dahil sinabi ng Diyos at nandun ang pagpapala. Amen. Naalala ko yung sinabi sa amin noon. Sabi po sa amin noon, ang pag-aasawa ay pagalingan ng pag-a-adjust. Tama po ba yon? Ang pag-aasawa ay pagalingan ng pag-a-adjust. Labanan ito ng pag-a-adjust. Sa mga mag-asawa, hindi ito labanan ng pataasan ng pride. Kaya kung ikaw ay single pa lang at gusto mong mag-asawa, I tell you, kung gusto mong magkaroon ng asawa, kailangan mong magpakumbaba. Kailangan magaling kang magpakumbaba. Mga tatay at nanay, taas po ang kamay. Tatay at nanay. Mga tatay at nanay, kayo po ang leader ng inyong tahanan. Kayo po ang leader ng inyong tahanan. At alam niyo po, kapag ka pinagpe-pray ako ng aking tatay, gustong-gusto ko. Why? Nandun ang blessing.
Kapag ka tatay ang nag-pray sa kanyang anak, may authority. Mga tatay, huwag niyo pong kalimutang ipag-pray ang inyong mga anak. Kayo po ang mga spiritual na pastor ng mga yan sa bahay. Kayo po talaga ang pastor, mga tatay. Kayo po ang pastor sa inyong tahanan. Paano niyo pinapastol? Pinapastol ang inyong mga anak. Paano niyo tinuturuan? Mga nanay, kayo rin po ay mga leader. Can I hear an amen? Kaya kapag ka lalabas kayo ng bahay, or kapag ka magsisimula ka pa lamang ng araw, pinagpe-pray mo na, Lord, ingatan mo ang aking buong pamilya. Nanay at tatay, ipag-pray nyo ang inyong family. Right now, alam nyo po, in spiritual, there is a battle, I tell you. Merong ginagawa din ng kaaway. At gusto ng kaaway, magkawatak-watak ang pamilya, hindi maging united. Pero ang gusto ni Lord, maging united kayo. Magkaroon kayo ng pagmamahalan. Kaya mga tatay at nanay, pagising pa lamang sa umaga at bago matulog, pinagpe-pray niyo po ang inyong mga anak. Lord, i-cover niyo po itong bahay namin ng iyong most precious blood. Meron po ba kayo diyang verse na Revelation 12:22? Pwede po ba nating ilagay? Revelation 12:22. Ito po ang laging ginagawa namin ng mag-asawa. Every time na lalabas kami ng bahay, every time na matutulog kami, pagkagising sa umaga, ito po lagi ang pinagpe-pray namin. Lord, cover us with your most precious blood. Kahit hindi mo pa alam yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, it doesn't matter. Basta ito, naiintindihan mo. Revelation 12:11. Revelation 12:11. Yan. Ito po ang aming pinagpe-pray. Kasi po sabi dito sa Revelation 12:11, they triumph over Satan, by the blood of the Lamb. Kapag ka kino-cover mo ang iyong family with the most precious blood of Jesus, andoon ang victory ng Panginoon. Hindi basta-basta kayo maatake ng kaaway dahil nandoon proteksyon ng Panginoon. Amen? Kung gusto nyo, everyday iniingatan kayo ng Panginoon. Lagi nyo itong ipag-pray sa inyong mga anak, mga tatay, mga nanay. Your prayer is powerful because you have authority over them. Kaya nga kapag ka nagpapapray ako sa tatay ko, tuwan-tuwa ako. Sige, i-bless niyo pa ako. Why? Nandun ang authority. Kapag ka tatay ang nagpe-pray, may authority. Can I hear an amen? Kaya pala, ito pala ang task ng mga magulang. You will be an example. Don't tell them to pray. Show them how to pray. Show them that you are praying. Ano po? Don't tell them to read the Bible. Show them that you are reading the Bible. Because ang mga parents is the number one influencer sa kanilang mga anak. Amen? Kung ano ka sa bahay, ganyan din ang gagawin ng iyong anak. For sure. Kung ikaw sa bahay, pinapakita mo sa iyong anak, you will be an example. I tell you, hindi na mahirap turuan ng iyong anak because you are example. Amen? Kaya, china-challenge ko ang mga magulang. Ipag-pray nyo ang inyong mga anak. Yung iba dito hindi sanay na lumapit sa anak, but then sasanayan natin sa biyaya ni Lord. Why? May blessing doon. Hindi lang natin alam, pero nandoon ang authority. Gamitin mo, tatay, ang iyong pagiging yung authority na binigay sa iyo ng Panginoon because you have authority over your family. Tatay, nanay, handa na ba kayo? Amen? Ipagpe-pray nyo ang inyong mga anak. Mamaya, tatawagin ko yung mga tatay at nanay, yung mga anak, lalapit sa mga magulang. Ipagpe-pray ng tatay or nanay yung kanyang mga anak. Ipagpe-pray ninyo. At kung wala dito ang iyong family, hahanap ka ngayon ng iba na maipagpe-pray mo. Kung wala dito ang iyong family, humanap ka ng ibang mga tao. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, ipag-pray mo ngayon. Ano po, yung mga wala dito, yung mga tatay at nanay. At kung kayo lang naman mag-asawa, mag-prayan kayo, ipag-pray nyo ang bawat isa. When was the last time na nag-pray kayo mag-asawa ng sabay? I ask, when was the last time? Kapag ka nagpe-pray kayo sabay, that is very powerful. It is very powerful, kapatid. Kapag kasabay kayong nananalangin, sabay kayong lumalapit sa Panginoon, ay grabe si Lord. And I'm praying that dumating ang time, bawat isa po sa atin, lahat ng pamilya natin, makarating dito sa simbahan.
Because that's what we are praying for. Amen? Sa mga anak, ano naman gagawin ng mga anak? Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise, so that it may go well with you, that you may enjoy long life on earth. Sa mga bata dito, sino po dito mga bata pa, mga singles? Ayan, ay, tumas ang kamay. Sino ito mga youth? Taas ang kamay, mga youth. Obey your parents. Ano po? Obey your parents. Honor your father and your mother. Kahit sa mga may asawa na, still honor your father and your mother. Why? Ito po, may pangako eh. So that it may go well with you, that you may enjoy long life on earth. Humaba pa ang buhay mo at ma-enjoy mo ang buhay dito sa lupa. Can I hear an amen? Pastor, paano kami? Wala kaming mga asawa pa. Sa mga meron po dito mga jowa. Ito lang po masasabi ko. Kayo po ay nagjowa. Kayo po ay may girlfriend. Kayo po ay may boyfriend. Kasama pakinggan jowa eh. Yung mga may girlfriend at boyfriend, kayo po ay pumunta sa ganyan sitwasyon dahil nagdedesisyon kayo, pagdating ng araw, kayo magpapakasal. Ang purpose ng pagbo-boyfriend at paggo-girlfriend is magpakasal. Amen? Kaya ka nanliligaw because gusto mong magkaroon ng asawa. Hindi para makipaglaro. Amen? Sa mga lalaki na boyfriend, ipakita mo na ikaw ay talagang lalaki. Amen? Dahil hindi po pwede na wala lang, nanligaw lang ako, gusto ko lang magkaroon ng girlfriend. No. Ano po, binababa mo ang pagkalalaki ng mga lalaki. If you really want to be called a man, patunayan mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, papatunayan ko na. Sabi mo sa katabi mo, papatunayan ko na. It is not a suggestion, it is a command. Yan po yun. We are commanded to love our neighbor as ourselves. It's not suggestion, kapatid. Hindi to sinabi na mahalin mo lang kapag, hindi naman sinabing ganun eh. Ang sinabi, mahalin mo ang iyong neighbor. That's it. It doesn't matter kung mahal ka ng neighbor mo or hindi. Basta magpapakita ka ng pagmamahal sa kanya. Because ikaw ay anak ng Diyos. At ikaw ay peacemaker. Amen? Kapag ka merong negative na sinasabi ang isang tao sa isang tao, hindi ikaw ang tao para gatungan pa, ay oo nga, ganyan nga yan, oo nga. No, hindi. Kapag ka meron ka nang narinig na negative, ikaw ngayon ang peacemaker at sasabihin mo, mag-usap kayong dalawa. Kapag ka ikaw ang sinabihan ng negative, sinasabihan ka ng negative about doon sa isa mong kasama, huwag kang pumayag. Sabihin mo, baka naman hindi yun ang baka naman misunderstanding lang. Ano po, huwag tayong maging panggatong pa para magkagulo lalo. No, we are peacemakers here. Can I hear an amen? Sabihin mo sa katabi mo, I am peacemakers. Amen. Amen. Hindi ko kayang mahalin ng iba, pastor. Hingi tayo ng biyaya sa Panginoon. Right now, tayo pong lahat ay tumayo. Hingi tayo ng biyaya sa Panginoon. Hingi tayo ng biyaya, Lord, I need your grace na mahalin ang iba. I need your grace. This is my conclusion. Alam niyo po, prayer is not just making request to God. Most importantly, it is about spending quality time with God. Hindi ang prayer, it's all about paghingi sa Panginoon. Kasi ang totoong prayer, gusto mong makaniig si Lord. Gusto mo siyang makilala. You want to spend quality time with God. Kaya yung iba, iniisip nila, bakit ganun? Hindi pa rin ako sinagot. Bakit ganito? Hindi pa rin ako sinagot. Kasi ang akala natin ang prayer, about lang sa paghingi. Hindi natin alam ang prayer about building relationship with the Lord. At yun ang mas gusto ng Panginoon, yung mas makilala natin siya.
The more you spend quality time with God, the more mo siyang makikilala at the more kang lalalim sa Kanya. Relationship with God requires communication. And we are here. Bago matapos ang taon, gusto ko ma-hit natin tong goal na to na hindi lang lumagpas ang 2024 na walang nangyari. Gusto ko lumagpas ang 2024 at naintindihan natin, Lord, I need to have deeper intimacy, intimate intimacy, Panginoon, with you, O God. Sa mga tatay at nanay, right now, yung mga mag-asawa, pwede bang kayong dalawa ay magsama ngayon? Pwede bang magsama yung mag-asawa? Or nandito yung anak mo? Nandito yung anak mo? Lapit ka sa nanay mo? Lapit ka sa tatay mo? Or kung wala dito yung anak mo or yung asawa mo, pwede bang lumapit ka kung kanino man na po pwede mong ipag-pray? Sige, lapit ka doon sa lapit ka sa nanay mo. Kung wala dito yung iyong nanay or tatay, lapit ka naman doon sa mo. Kung sa life group leader mo, ayan, yan. Okay. Because right now, we're gonna pray. Ayoko palagpasin itong pagkakataon na ito, mga nanay at tatay, na hindi natin ito magawa. Your prayers ay powerful. Pastor, paano kami magpe-pray? Pakita natin yung next slide. Paano kami magpe-pray? Ganito po. If you want to pray, yan po, praise God first. Then after that, repent. Papurihan mo si Lord. Lord, I praise you, O God, napakabuti mo. After that, you repent to all of your sins. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aking nagawang pagkakamali. Lord, patawarin mo ang aking buong pamilya. Then after that, ask. Ask Him whatever you need. Ask God whatever you need. And lastly, yield to God always. Yield to God. Huwag na huwag kang bibitaw sa Panginoon. Huwag niyong kakalimutan, tayo ay nagpe-pray kay Father God at ating i-sealed with in Jesus' name. Mga kapatid, right now, mga tatay, mga nanay, pwede bang ipag-pray niyo yung family niyo ngayon? Baka first time itong mangyayari. Alam niyo, napaka-powerful po nito. You have an authority over them. Come on. Pray. Come on. Right now, I challenge you. Ipag-pray niyo po. Kung wala man ngayon yung iyong pamilya, yung wala dito ang pamilya, lapit po kayo dun sa iba. Lapit po kayo. Lapit po kayo dun sa walang ano. Come on, pray. Yes, God, yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, pray. 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 Yes, Lord. Yes. God is here. Come on. Come on, pray. Amen. Amen. Yes. Yes. In Jesus' name. Yes, Lord. Yes, Lord. You are hearing the prayers of these people, oh God. Gararabashaka nangyarabahadarabasaka. Pray.
Yes, Lord. You are here, oh God. Thank you, Jesus. When there seems Thank you, to Jesus. be no way, we trust in you, God. You have the final say. Amen, amen, amen. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God. You have the final say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are the Come on, right now. way Palakpakan mo si when Lord. there seems to be no way. Amen. Amen. Let me pray for you. Yes, God. Oh God, you honor, Panginoon, ang bawat isang prayers. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Starting today, Lord, magiging lifestyle namin ang pananalangin sa iyo. Lord, simula sa mag-asawa, hanggang sa mga anak, hanggang sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Lord, turuan mo pa kaming manalangin. Guide us, O God. We need you. We need you in our family. Lord, we acknowledge you in our family. We allow you, O Jesus, in our family. Holy Spirit, sa pagdating po, Panginoon, ng bagong taon, magkaroon ng bagong taon, Panginoon. Lord, magiging lifestyle na namin to. At Lord, hindi na namin to aalisin sa aming lifestyle. Ito po ay aming laging gagawin. Kami po ay mananalangin buong pamilya. Lord, I am praying, Panginoon, that you will protect each family here, oh God. Lord, I am also praying, Panginoon, sa mga may sakit at karamdaman. Salamat, oh God, because by the blood of Jesus, by the stripe of Jesus, they are already healed. In the mighty name of Jesus, Panginoon, receive your healing right now. Ikaw na nasa online na may sakit at karamdaman, receive your healing right now. Ikaw na ngayon na naghihintay ng magkaroon ng anak, mag-asawa na naghihintay ng anak, receive your blessing right now in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat din, Panginoon, sa breakthrough after breakthrough na mararanasan po ng aking mga kapatid na nandito. Lord, sabay-sabay kami, Panginoon, na makaka-receive ng mga answered prayers. Sabay-sabay kami makaka-receive ng mga sunod-sunod na testimonies, oh God. Before this year ends, Panginoon, there will be a big and quick blessing, Panginoon, na marireceive namin, Panginoon. Mga answered prayers, marireceive namin. At Lord, masasabi lang namin, Panginoon, it is you, oh Jesus. It is you, only Jesus, who answered our prayers. Lord, to you alone, all the glory, all the honor, and thanksgiving. This we pray in Jesus' mighty name. We pray. Amen and amen, amen. Thank you, Jesus. Come on, palakpakan mo si Lord. Give God the best clap of praise.